Nakatry na ba ka mo manlabay ng silot, mangawat ng lubi, kumaon ng silot, at mapunta sa lugar ng mga engkanto? Kaya samahan niyo ako. Ang kwento ng lalaki na makawat hinsilot. At sa puntong ito, may binabalak na pala ang lalaki. Kaya hindi na siya nagpadugay-dugay. Pak! Ito nga pala guys ang aking mahiwagang pantalon. Kapag sinuot nyo ito ay hindi kayo kakatulin sa tiil. Pak! At ito naman ang aking mahiwagang jacket. Kapag sinuot nyo ito sa mainit na panahon ay hindi kayo papasuin. At kung malamig naman ang panahon ay hindi kayo tataghumin. Pak! At ito naman ang aking mahiwagang sadok. Kapag sinuot nyo ito ay magiging bungaw ang iyong ulo. Pak! At ito naman ang aking mahiwagang alat. At dito ilalagay ang ating mga kakawatin. Pak! At ito naman ang aking mahiwagang sundang. Ginawa ang sundang na ito noon pang 20 BC. At ito ay ang ginamit pagtuli kay Magellan at Lapu-Lapu. Waseng, waseng, waseng. Chok, chok. Chug, chug. Outfit check. Napakaangas. Ano tol? Wala kayo niyan tol. Pulang pantalon na maangso. Check. Jacket na mabaho. Check. Napakaangas. Wala kayo niyan tol. Piktaw anay. Pak, pak. Napakabungaw talaga. Lakat na. At ito nga pala ang kanyang mahiwagang motor. Ang pangalan nito ay Bumblebee. Kapag ginamit nyo ito ay lagi nagtatransform sa kalsada. Kaya laging tumatambling ang gumagamit nito. At sa puntong ito, dahan-dahan na naglalakad ang lalaki. At baka makaapak siya ng halas. At baka masayang ang lahi nitong gwapo. Oh yeah! At sa puntong ito, naghahanap na pala ng lalaki ng kanyang kakawatin. Dahil nagugutom na siya. At di na alam ang kanyang gagawin. At dito, napagtanto ng lalaki na nililigaw na pala siya ng mga engkanto. At sa patuloy na paglalakad ng lalaki, ay bigla siyang napakulob. At sa di inaasahang pangyayari, ay napunta na pala ang lalaki sa lugar ng mga engkanto. At sa puntong ito, bumangon ang lalaki. At nagulat siya sa kanyang nakita. Nakakita siya ng kakaibang bulaklak. Ang bulaklak na ito ay bulaklak ng mga engkanto. At kung sino man ang makakita at makakaamoy nito, ay pagkakaluban ng mga engkanto ng magic power. Subalit, hindi ito pwedeng kainin dahil pag kinain mo ito, ay mag-iigit-igit ka sa loob ng 5 taon. Kaya hindi na lang ito linabtan ng lalaki kasi baka magigit-igit pa siya. At sa puntong ito ay natatakot na ang lalaki. Kaya bigla siyang dumalagan. Dumalagan ng dumalagan dahil sa sobrang takot. At hindi alam ng lalaki kung saan siya papupunta. At hindi alam ng lalaki na pabalik-balik lang siya sa kanyang pagdalagan dahil winawala siya ng mga engkanto. Kaya para na talaga itong baliw. At sa di inaasahang pangyayari, may nadaanan siya dito na isang puno ng lubi at may nakita siya dito ng mga silot. At sa puntong ito ay nagugutom na talaga ang lalaki dahil sa kadadalagan. At dito, ginaabot na ng lalaki ang bunga ng silot. At kahit pa nasa ibaba pa siya, ang lalaking ito ay napakabungaw talaga. At sa puntong ito ay magsasaklang na talaga ang lalaki ng lubi. At dito ay mangangawat na talaga ang lalaki ng silot. Hala ka, patay kang lalaki ka. At dito, kindadaplas na talaga ang lalaki, ang lubi. At sa hindi inaasahang pangyayari, ang lalaki ay hindi makaakyat. Dahil napipit daw kuno ang kanyang bunay sa pag-akyat. At sa puntong ito, hindi na ipinagpatuloy ng lalaki ang pag-akyat ng lubi. Kaya ang ginawa na lang ng lalaki, kanya na lang ito ginlabay ang bunga ng lubi upang makakaon ng silot. Ang lalaking ito ay napakabungaw talaga. Dahil sino ba naman ang tao na makakakuha ng silot na ginlalabay lang? At dito, ipinagpapatuloy lang talaga ng lalaki sa paglabay ng silot. At sa puntong ito ay lumipat ang lalaki ng pisto sa paglabay ng silot. At dito, ipinagpapatuloy lang talaga ng lalaki ang paglabay. At sa mga hindi nakakaalam, ay ganyan talaga ang mga ugali ng mga bungaw na lalaki na hindi sumusuko. At sa hindi inaasahang pangyayari, nakakuha talaga ang lalaki ng silot. Nakakamangha talaga ang lalaking ito. At sa puntong ito ay nakakuha na ng lalaki ng isa. At nakakuha na naman siya
ng ikalawa. At kung sino man ang may balak na manguha ng silot ay hanapin nyo lang ang lalaking ito. Dahil hindi na kayo mag-aakyat pa ng lubi kasi ginlalabay lang niya ang silot. At sa puntong ito ay bubuksan na ng lalaki ang silot na napakasarap naman talaga at hindi na talaga niya ito papasailuin. At dito, gumawa muna ang lalaki ng kutsara na napakayami na di mo talaga ito ibabaylo sa imong uyab. At shoutout nga pala sa mga tao na kumakaon ng silot. At naaalala ko nung nasa high school pa ako ay lagi kaming nangangawat ng silot at lagi kaming nagdadala ng pitchel, gatas at skyflakes. Ang tawag sa amin nito ay tangguli. Napakasarap naman talaga kumain ng tangguli kapag kasama ang uyab. At sa puntong ito, umiinom na ang lalaki ng silot. At dito, napakatalim naman talaga ang sundang ng lalaki dahil sa isang tigbas lang ay nabuka ang silot. At sa puntong ito, kitang-kita nyo naman nasakto lang ang pagkasilot ng lubi. So yummy! At dito, kukudkudin na talaga ng lalaki ang silot kasi gutom na ang lalaki. At sa hindi naasahang pangyayari, hindi na talaga pinasaylo ng lalaki ang silot. Dahil sa pagkalamot ng lalaki ng silot, halatang hindi talaga ito magbibigay. Kaya sa mga nanonood dyan, subukan nyo din manguha ng silot. Subalit, kung wala kayong tanim na lubi, ay magpaalam muna kayo sa tag-iya ng lubi. At kung hindi naman kayo pagbibigyan ng tag-iya, ang advice ko ay kawatin nyo na lang. At sa puntong ito, bangag na ang lalaki. At saka, pagod na siya dahil sa pinaggagawa nitong kalukuhan. At kung nakaabot ka pa sa bidyong ito, ay paki-like and share naman at comment down below. At kung taga saan ka, baka ma-shoutout kita sa susunod na gagawin kong video. Bye-bye!